Papuri sa salamat sa iyo, Panginoon. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas at tapat yaong pagmamahal niya. Walang maliw noon, ngayon at kailanman di nagbabago. Sino ka man, ano ka man, makasalanan ka mat mabuti, minahal at mahal na mahal ka. Subalit, may layunin siya na nais niyang ipadama. Yaong pagmamahal niyang dapat ay madama. May nais siya na nais na madama, makilala ng mga anak niya. Yaong pagnanasa niyang magbago sila. Buhay ba ang Diyos? Kailangan habang may nangungusap ay nakikinig kang mataman at nagsusuri kang mabuti. Kaya't yaon ang ginagawa ko kapag nagmimisa. Kahit saan ako magtungo, nakikinig ako ng mga homilya ng pari, sapagkat ayaw kong ipalagay ang sarili kong magaling na ako. Marunong ako at wala nang dapat ituro pa sa akin, kundi marunong na ako. Kailanman ay hindi dapat ipalagay ng sino mang may kaalaman na siya'y marunong na. Magaling na, wala nang idadagdag sa kanya. Marunong na, magaling na, wala nang dapat magturo pa. Hindi. Kung ang isang Hesukristo bumaba sa lupa, nakinig sa tao. Ngunit hindi sumunod sa mali ng tao. At yaon ang kailangan ng tao, makinig sa kapwa-tao, ngunit huwag tumulad sa mali ng tao. Sumunod sa Ama, ngunit huwag sumunod lahat sa gagawin ng tao at gusto ng tao sa Kanya. Sapagkat kung kilala mo na ang Ama, alam mo yung mali at tama. Kilala mo ang Ama, alam mo na yung sa Kanya at hindi sa Kanya. Kaya kapag nasa Kanya ka na, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, matamang kang nagsusuri sa mga binibigkas ng salita. Sapagkat doon pinababatid ng Diyos kung ito ba'y sa Kanya o hindi sa Kanya. Madali lang namang makuha at madaling matutunan, madaling malaman kung Kanya o hindi. Ano ba ang Kanya? Pangkalahatan, pangkabuuan at pangkabutihan. Ano ba ang sa hindi? Pangsarili, pangmakasarili, at pang-ilan lamang. Ano pa ba ang panuntunan ng Ama? Yaong masakit sa iyo'y huwag mong gagawin sa kapwa mo. Ano ang gusto't habilin niya? Magmahalan at sumainyo ang kapayapaan sa makatwid. Kapag wala ka sa kapayapaan, litong-lito isip mo't gulong-gulo, masama ang laman, wala ka sa Kanya. Kaya ang sabi niya, sumainyo ang kapayapaan upang kamtin mo yaon at maging patag ang isip mo. Kaya upang patag na, at naging patag na, malinis na puso mo, sapagkat wala kang iniisip ni ano. Ngunit, na-curious ako doon. Kaya nagtanong ako, paano among yung sabi mo ng aral? Pagkatapos hindi niya nagawa, nasa level, doon din sa langit. Aba, ayoko na ka akong mangaral. Hindi na ako gagawa, hindi na rin ako. Pares din pala, yung pangarap ko lang makarating ako sa level ng langit Hindi ko naman hinangad yung mismo, katabi ako ng Diyos Kahit nandun ako sa duluhan, basta't naroon ako. Ngunit, kaya ginagawa ko ito, dahil alam ko yun ang gusto ng Diyos Sapagkat kung gagawa ka, at gusto mo lamang, huwag ka nang gumawa. Sapagkat walang kwenta, sabi niya. Kaya ang bawat gagawin ko, yung kaukulang gusto niya at nararapat sa pananaw niya, kahit na ang pananaw ng kapwa mo'y nagmabagaling ka, nagmamarunong ka para kung sinong nagbabanal-banalan. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, maging malinis ang isip at damdamin mo, sa tuntunin niya'y sumunod ka, huwag mo isipin ang kapwa-tao kung anong sasabihin sa'yo. Basta ang mahalaga, totoo ka at nasa tama ka. Ayoko na pong maglingkod ka ako. Aba, hindi ka. Maglingkod ka, sabi niya. Ba, hindi ka. Kasi po natawa. Kaya pinapaliwanag ko po ngayon. Ang sabi ng Ama sa banal na aklat niya na sinambit ng anak niya,
Sundin mo yung inaaral. At sumunod ka sa salita niya. At kung nagsasalita ka, di mo na isasagawa, ito'y walang kwenta, walang kabuluhan. Kaya nagalit ang mga Pariseo at mga Eskriba, sapagkat sinusunod ng Kristo ang sinasabi niya, ngunit sila'y nagpapalagay na tama sila. Yaon pala ang ibig niyang sabihin. Sapagkat ang nagpapalagay ekang sila'y mataas na at nasa mataas na. Ngunit sa pananaw ng Amay sila'y mababa pa, sapagkat nagpapalagay silang magaling na eka at marami na silang nagagawa. Ipalagay mo sa tuwinang wala ka pang nagagawa nang lagi kang gumawa. Ipalagay mo sa tuwinang nagkakamali ka ng may maitama. Ipalagay mo sa tuwinang nagkakasala ka ng magsisika. At ipalagay mong wala ka pang kabutihan para lalo kang bumuti. Buhay ba nga, ma? Ngunit kapag pinalagay mong mabuti ka na at wala ka nang itatama at wala nang mali sa'yo, eh hindi ka na maitatama sapagkat mabuti ka na. Aba, kailangan pala anghel ka na. Kailangan palang itawag sa'yo Diyos na dahil wala ka nang mali, wala ka nang itatama. At ngayon, ang nagiging kasalanan ng kapwa-tao, yung pagtatama mo dun sa mali nila sapagkat hindi nila maabot ngayon. At ito ngayon ang problema ng mga mangangaral na nagpapakatotoo. Yung titingnan kanilang magaling at nagmamagaling, ngunit ang sabi ng Amay, bayaan mo. Basta ang mahalaga, ang sumunod at tumalimay ako ay ako nga sa kanila. Ngunit yung hindi, pagkatao. Buhay ba nga, ma? Kaya pala, kailangan kung mahal mo yung kapatid mo, mahal mo yung ina mo, mahal mo yung ama mo, mahal mo yung anak mo, mahal mo asawa mo, huwag ka palang magsawa. Huwag mo palang pagsawaan. Patuloy mo palang suriin kung ano ang magiging dapat mo pang gawin. Ngunit huwag kang patatalo sa isip nila at damdamin na sila'y nagagalit, na sila'y nagdaramdam sapagkat di nila maabot yung tama mong ginagawa at di nila maunawaan yung tama mong gagawin sapagkat apalagay nila'y sila'y tama na. Ngayon, kung ikaw pang nagpapakatotoo ang mali sa pananaw ng kapwa mo, sa Amay hindi. Sapagkat ikaw ay tama para sa kanya. Ngayon, kung sa palagay ng kapwa mo, ikay mali, bayaan mo silang palagay nila. Ngunit ang Amay, bayaan mong siya ang malugod sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, kapag naramdaman mo ang Ama, marami ka mang dinadala, hindi mo nahihirapan yung katawan, hindi mo nararamdaman ang bigat. Sapagkat di mo masasabing magbigat dahil natutunan mo na yung salitang walang makapagdadala ng mabigat maliban ng Ama. Kaya ikaw ngayon, di mo nasasambitin yung mabigat ang dinadala ko sapagkat walang makapagdadala ng mabigat. Mahihirapan ka, gugulapay ka, babagsak ang balikat. Ngunit kapag kaya mo, sinasabi mo, Diyos ko at Ama ko, ang lahat ng dinadala ko'y kaya ko dahil sa iyo. Sapagkat tinutulungan mo ako, tutulungan mo ako. Diyos ko at Ama ko, ano man ang sinusuong ko, ako'y makasasadyat sapagkat kasama kita. Sapagkat yun ang paniniwala ko't sinasabi mo. At itong natutunan ko sa banal na aklat mo. Sa makatwid, kung ito pala'y totoo, dapat sundin. At kung hindi naman totoo, ba't pag-aaralan? At kung hindi ito totoo, sino totoo at sino ang tama? Dahil ito'y totoong-totoo, ang lahat ng susunod ay matatama. Dahil ito'y totoong-totoo, ang lahat ng magbabago'y magbabago nga. Dahil ito'y totoong-totoo, ang lahat ng nagbago't natama sa Diyos na dakila. Buhay bang Ama? Ngayon, kung ikaw sa puso may tapat ka na at ang isip mo ay totoo na, ang lahat ng mabuting salita'y ninanamnam mo't kinasasaya, kinatutuwa ng puso mo. Subalit, kung puro galit ka pa, hinanakit pagdaramdam, tunay na hindi mo mararamdaman niya ang sarap at tamis na dulot sa'yo ng Ama. Sapagkat ang nararamdaman mo yung galit mo, ang nararamdaman mo yung hinanakit mo, ang nagdaramdam kay hindi mo nalalaman, lalo kang nilalaso ng isip mo. Ngunit kapag malinis ang isip mo, pati puso mo, kay saya ng buhay mo. Sapagkat di lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, kundi ang wika nga'y sa salitang banal na nagbibigay buhay. Kaya nga, yaong palang nakasumpong, ang sabi nga, dadalhin kita anak kung saan dako, masaya ka ba? Hindi po.
Dadalin kita sa masarap na pagkain. Maligaya ka ba? Hindi po. Saan ka masaya? Sa iyong piling. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, at ito ang patutuong masaya ka. Payapa ang isip mo, nakangingiti ka ng totoo, nakapagsasalita ka ng buo, at nakapaghahayag ka ng matuwid sa kahit sanda ko, sapagkat alam mo, ang Diyos ang nakakarinig ng sinasabi mo. At ang mga sinasambit mo bilang sa Espiritu na patutuo, hindi ikaw mismo kundi nagtuturo sa iyo Diyos mo. Kaya ngayon, ang magpapatutuo kayo, kayo mismong nakaririnig. Hindi yung tao na siyang nangungusap sapagkat di niya batid yaon. Yaon ang naka-espiritu. Hindi niya alam ang mga sinasambit niya sa oras na yaon ang Diyos ay nag-aari sa kanya. Ganon din ang demonyo na nasa pagkatao ng tao. Ang lahat ng sinasabi niya, hindi batid ng taong nilulukuban ng masama. Kaya linulukuban ka ng masama at lumulukob sa iyo mabuti, parehas lang. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ngayon, sino nakasusuri ng mabutit masama? Ang Diyos na kumikilala sa iyo. Ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Ang Diyos na nagtutuwid sa iyo. At ang Diyos na nagtatama sa iyo. Kaya nang maramdaman mo, malaki ang kakaibahan. Ang pandama naman ng nasa paghahari ng masama, iba. Alingas-ngas, nagpupuyos, nagugulumihanan, hindi makali, walang kapanatagan. Galit ang nagahari, yaan ang dulot ng masama. Subalit ang pinagaharian ng mabuti, ano nararamdaman? Masaya, maligaya, payapa, galak, sapagkat naroroon ang galak na binibigay ng Ama sa puso niyang taglayay siya. Kaya malaki ngayon ang pagkakaibang masusuri ng marunong magsuri. At ang taong matalino, pipiliin niya yung makaliligtas, hindi yaong makapagpapabagsak ng kanyang pagkatao. Magugupo na ang katawan, magugupo pa ang kaluluwa, mawawala na siya sa destinasyon, mawawala pa siya sa karapatan ng Ama. O tao, mamili kayo ngayon. Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Marami ang may gusto, maaliw, masaya at maligaya. Ngunit ayaw gustuhin ang para sa Ama. Marami ang gumugustong pumayapa at mamayapa at maging maligaya, ngunit ayaw ang salita ng Ama. Ang tunay na nagmimithi ng kapayapaan, kagalakat, kasiyahat, kapanatagan, mithiin mong loobin, pagbulayan, pagnilayan, salitang banal. Sa gayon, hindi na magkakaroon ng puwang ang masamang isipan. Sa gayon, di na magkakaroon ng puwang masamang damdamin, sapagkat ang naghahari na sa iyo, yaong kabutihan, yaong kababaan, yaong pagiging tapat, yaong pakikipagtotoo, sapagkat ang Diyos mo ang suma sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman ang tingin sa iyo ng kapwa mo'y baliw. Baliw na hindi baliw. Bakit? Sapagkat ginagawa kang baliw ng kapwa mo sa hindi nila maunawaan ang ginagawa mo, sa hindi nila maunawaan ang sinasabi mo. Subalit ang mga nakakaunawa, nakakaintindi sa iyo, ang sasabihin sa iyo, ika'y anak ng Diyos, kaya dapat ako rin matulad sa iyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? At siyaon ang nagkakaroon ng paligsahan sa daigdigan. Nakikipagtagisan ng masama, patuloy namang humahabol ang mabuti, ngunit iniiwanan ng masama, sapagkat gusto niya siya lamang. Ngunit ang wika ng Ama, pababayaan lamang kita ngayon. Ngunit pakatandaan mo, hindi ka mananaig kailanman, sapagkat hindi kong marapat panaigin ang kasamaan, kundi ang kabutihan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya yaong taong mga kumikilala at tumatanggap na, nagising na, noong tanggapin ng Ama, namulat sa katotohanan, tinalikdan ng kamalian, sinunod ay katotohanan, nagkamali man sa unang buhay, nagsisit, nagbalik loob, na para mang lahat
Mga mahal, nawa, kayo yaong nagbalik loob, kayo yaong nagsisi, kayo yaong nagpakatotoo, kayo yaong nais sa amay pumiling at nang payapain inyong kaisipan. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, lahat ng tao'y ama kanila. Subalit, ang lahat ng minamahal mo at minahal mong totoo, di madama lahat kung anong layon mo. Ni hindi maramdaman yapag ng baa mo, sapagkat di nila makita kung paano ka humakbang. Ngunit ang mga sa iyo'y tapat na nakakadama, pinagsusumakit at pinagsusumikapan, talikdan ng sa unang kanilang katauhan at patuloy na harapin yaong bagong buhay. O kay palad nila Ama, yaon ang wika mo, kaya't patuloy mong hanapin ang sayo at patuloy mong tatakan yaong para sa iyong kalwalhatian. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kay sarap makinig kapag ang pinakikinggan mo'y naunawaan. Kay sarap namnamin kapag ang nararamdaman mo'y totoo at bukal. Kaya't kung lahat ng mga umaawit, kung pagpipraising ito, parangal papuri, pati puso'y dapat ay gayon din. Sapagkat wag lamang sa nguso o bibig, kundi sa puso man din. Kaya't magalak ka anak. Sapagkat ang sabi nga, ang bawat awitin, bigyan mo ng feelings. Sapagkat doon mo mararamdaman kung anong uri ang inaawit mo. Doon mo makikilala. Ang sabi nga ng mahal na kapatid na Gloria, hindi sa tinig na maganda yan. Sapagkat kung mula sa puso't namnam na namnam mo, na pagaganda ng tinig mo, yaong pagmamahal na nadarama ng puso mo. Kaya nga, iba ang tagisan sa galing ng talino sa lupa. Iba ang pakikipagpaligsahan sa pagpamamagaling sa talinong panglupa, sapagkat ito'y pangtao. Subalit, ang pakikipagrelasyon at pakikipagtotoo sa Ama, walang tagisan at magalingan, kundi marapat magkaisa lamang. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't kung susuko lamang ang tao ng buong galak at kababaan, wala nang magmamagaling, wala nang magyayabang, wala nang magmamatigas, wala nang magpapasikat, wala nang magsasabing, ako'y kawawat kahabag-habag. Kundi lahat ang sasabihin, kay buti mo Ama, kay ligaya ko, sapagkat ika'y nadarama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mapapalad ang sinidla ng mabuting tinig at ginamit na mainam. At yaon ay tinanggap nilang matwid sa Amang naglagak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Anak, kay ganda ng boses mo. Sapagkat buo. May boses na maganda, subalit sabog. Ako walang alam. Si kapatid na mahal na kapatid na Gloria, alam dahil magaling sa awit. Ngunit kapag ikaw ay walang alam, hindi mo alam yung sabog na boses. Hindi mo alam yung boses na pilit. Hindi mo alam yung boses na iniipit. Hindi mo alam yung boses na umaaldag-aldag. Ngunit kapag nasa espiritu ka, lahat suring-suri niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang nais ng Ama, kapag umaawit ka, relax ka lang.
Isip mo at damdamin na doon nakapokus sa pag-awit mo. Tulad ng pagtupad mo't pagganap sa kabanalan, walang dapat na pumapasok na anuman kundi yaong ginagawa mo't tinutupad. Sapagkat kapag may pumasok na iba, doon na nagkakaroon ng lisyang pagtuturo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan ng aking tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Salamat sa pagdalo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat kapag niloob ng Amay, walang makatututol, di ba ga? Kapag damdamin ay inangkat na ng Ama, mag-aaklas na yaan. Sapagkat siya nang magpupubiglas para gawin at tupdin kung anong nararamdaman. Buhay bang Ama? Kaya gayon din ang nag-aaklas ang damdamin na nagpupuyos sa galit. Gusto niya nagpupumiglas na tupdin niya yung kanyang naririto. Subalit, nandyan ang Ama. Humiling ka't huwag kang mag-aklas, huwag kang magpuyos. Gawin mong tama nang maituwid kang tama sa buhay mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, katotohanan ng totoo at nakikipagtotoo sa Ama, hinahanap niya yung matwid niya. Pilit niyang sinasaliksik kung paano pa siya madarama at makikilala. Pilit niyang inaapuhap sa kanyang tinig kung paano niya mararamdaman ang Ama. Pilit niyang dinadama sa kanyang damdamin kung paano papasok sa kanya. Subalit ang ayaw, pilit na kumakawala sapagkat ayaw pasakop, ayaw magpakababa. Ang wika ng Ama, kung lahat ay pasasakop sa aking tuntunin at mabuti, lahat ng tao'y matutumpak, matatama. Kaya nagbubuntong hininga ka ba sa unang buhay mo? Nang pinakilala ng Ama kung sino siya at ano siya, nawala yaong, ay buhay. Kundi ang sabi mo, purihin ka Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya yaon ang nais niyang manatili sa lahat upang patuloy kang patag, masaya, at may galak. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, banalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Salamat sa bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong
manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat ni Kanya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Kailan nga kaya magaganap ang mga nagpapakatuto at nagpapakatapat ay ikagagalak din ng lahat? Kailan nga kaya magaganap ang nagnanasang maging ganap at nagsusumakit magpakatupad ay tatanggapin ng lahat? Hindi pa ito naganap sa talaan ng buhay ng tao sa lupa. Subalit ang pasubali ko sa inyong tuwirang magpapakatotoo at magbibigay galak, ang Ama naman na tinanggap sa mga nagpapakatotoo at tuwirang nagpapakatapat. Kaya naman, itong Amang patuloy na pinadadama kung paano sila pupuspusin at aaliwin, hindi sa kanila'y nawawalay ng damdamin. Subalit, sa patuloy na nagmamatigas at patuloy na nagpapakasakit sa kanilang galit, silang nahihirapan, silang nawawalan. O mga mahal, mamili kayo ngayon kung ano kayo ngayon at saan kayo lalagay. Kayo bagay nais tumawid sa magandang buhay? Gawin niyong tuwirin daan ng katotohanan. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya maganda na yung may naunawaan kang konti. Konti lang. Kahit konti lang, may naunawaan ka, sapat na yun. Hanggang sa dumami ng dumami. Kaysa wala ka talagang naunawa. Paano ka naman makakaunawa kung ayaw mo? Kaya para makaunawa ka, patuloy mong pakinggan ang Diyos mong tinatawag ka. Nananawagan sa iyo, huwag lamang ang pakinggan mo yung sarili mo na lagi mong pinakikiramdaman ng damdamin mo. Huwag, kundi ang Ama ang pakinggan mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay, nako. Masarap po ba ang buhay? Ipanalangin niyo po ang mga nagpapakatotoo na sila po'y makasadyad sa dinaranas na kalbaryo. Kalbaryo ng mga kapwa-tawang dulot. Bakit? Bakit po? Bakit? Ang hindi nagpapakatotoo, hindi naman mararamdaman yung nagpapakatotoo. Ang hindi nagpapakatotoo, hindi naman maunawaan ang nagpapakatotoo. Ang ayaw magbago, hindi naman tatanggapin ang nagbago. Ang nagsising lubos at nagpakatotoo tumanggap sa Ama, hindi naman maunawaan yung hindi niya alam Kaya mahirap. Paano ngayon? Kung matatanga yung mga nagpapakatotoo, wala nang totoo. Kaya sabi ng Ama, aba anak, kung totoo ka nga, labanan mo ang di totoo. Ngunit huwag mo sabunutan, dikdikin, kundi ipanalangin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ikaw na nagpapakatotoo, mas pakikinggan ko ba doon sa hindi nagpapakatotoo? Ikaw na nagpapakatapat, mas pakikinggan ko ba yung hindi nagpapakatapat? Ikaw na nagsusumakit at nagsusumikap magpakatotoo at magpakatapat, mas susundin ko pa ba kaysa sa nagpapakasama? Aba anak,
Palagay lang ng tao yun, sila'y pinagpapala. Ngunit sa kabilang buhay, wala silang pagpapala. O mamili po kayo ngayon. Dito lang ba panamantala ang buhay nyo? Paano sa kabilang buhay? Abay, pagkapare-parehas na lang ang aabutan ng masama't mabuti, uwi na tayong lahat, saradong dambana, wala na maglilingkod. Wala na, 100% wala na maglilingkod. Sayang pala ang paglilingkod. Kaya wala na. Ngunit dahil hindi totoo yun, at mayroong hangganan ng lahat, bukas ang dambana. Buhay ba ang Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat wika nga ng Ama, kung sinisindak ka ni Petra, tawagin mo akong iyong Ama. Kung sinisindak ka ni Juan, tawagin mo akong iyong Ama. Sapagkat mas matindi akong manindak, wala akong makikita na hindi ko kilala. Buhay ba ang Ama? Ngunit, ang nakikita ng kapwa mo, yun lang naabot ng kanyang mata. Ngunit sila, di nila ako makikita, bagamat ako'y walang matang nakikita nila. Kaya, magtiwala ka. Kaya sabi niya, magtiwala ka, anak na, mahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. O aking Ama at Ama ng lahat, yamang sila'y iyong pinagpalang makarating sa dako mo. Pagharian mo at puspusin mo silang lubos. Salita mo'y mawawa at ganap maunawaan. Maikintal sa diwa't mapagbulay-bulay. Sa damdamin nila'y madama kang tuwiran upang pagsumakit at pagsumikapan nilang ikay kamtan. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ay, kahirap nga magpakatotoo, no? Naranasan nyo na po ba'y magpakatotoo? Nahirapan kayo? O hindi nyo po nararamdaman nyo kasi hindi kayo nagpapakatotoo? Hindi ko po kayo pinatatamaan. Tinanong ko po, naramdaman nyo po ba nang nagpapakatotoo kayo, nahirapan kayo? Sabi nyo, walang makasagutan no po. Pero yung nagpapakatotoo, mararamdaman niya parang ang hirap. Pero bakit nakakaya niya? Dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos. Dahil sa sumasa kanyang Diyos na nagpapagaan ng hirap na nararanasan niya sa mga kapwa niya pinakikitunguhan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subalit yung naghihirap ang loob para sa iyo, wala siyang kakampi, wala siyang kawaksi. Paano siya? Mamili kayo ngayon. Paano kayo? Sabi ng Ama, saan na kayo? Sa may kakampi o wala? Kaya tandaan naman ninyo, pag pinagupo nyo ang sarili nyo kay sambitin nga ninyo, ayoko na sambitin eh. Kawawa kayo. Pag nagpagupo kayo at nagpatalo at nagpaalipin, di bali na ang Ama umalipin sa inyo, siguradong sigurado pa. Kapag ang Ama, ang Espiritu niya at Kristo'y nagpakatotoo kayo sa inyo, pagiging tapat na anak, sinisigurado ng Ama, may pakinabang. Kapag siyang umalipin at nagpaalipin kayo sa Espiritong Banal, ngunit kapag sa isa, ewan ko nyo, siguro bukas sasabihin mo, hindi po, magbabalik loob po ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ilang taong ka na ba, anak? Ilang taong ka na? Ikaw, 22. Wow, kabata mo pa nga talaga musmus ka pa. Kumbaga sa ano'y batang-bata ang mukha. Kaya batang-bata pa yung boses mo, no? Kaya pangalagaan mo yan para hindi masira. Huwag masira sa malamig na tubig. Ano? Hindi, totoo yun. Yung tubig na malamig hindi maganda. Kasi halimbawa, pagod ka, tapos uminom ka, akala mo malamig yung pumapasok doon, mainit yun.
Nagiinit yung vocal cord mo pag kumakanta ka. Sinalubong mo uli ng panibagong init. Ano ang magaganap? Yung init sa init, anong mangyayari pag nangyari nang nagkadaop sila? Kaya huwag ka magtaka kung napasma ugat mo sa lalamunan. Buhay ba ang Ama? O kaya ba't kaya nagkaganon eka? Yung throat ko. No? Tsaka yung laging pwede namang ibigay ng Ama yung boses mong hindi kahirap Huwag mo laging ibibirit na nahihirapan. Kasi magkakaroon ng hindi maganda. Ano? Pero yung tama lang, yung nasa ayos, parang relax lang, relax. Relax. Pag ginusto ng Diyos, bubukay ang vocal cord. Doon nagmumula yung tinig. Tama ba? Si Apo Kunching walang alam. Doon nagmumula yung sa vocal cord. Kasi doon yung tinig. Sa esophagus patungo doon, para pagmaluwag na yon. Hindi dito sa mismong ano mo Kaya humihigit ka ng hiningay saan? Saan? Kaya pag umaawit ka, pag kinakapos ka sa hangin, matitigil ka, no? So kapag maganda yung daloy ng hangin, mayroong tama ang level na kakayanan. Di ba? Parang relax mong maaabot. Pero kapag may pumipigil, lalo na masama loob mo, umaawit ka, hindi talaga lalabas yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kaya yung tuwang-tuwa kang umaawit. Dala-dala mo dito yung pero dapat yung tuwa mo nasa puso lang. Wala dito. Wala dito. Dito, sa puso. Di po ba? Si Apo Kunching walang alam. Walang alam si Apo Kunching. Subalit yung nagtuturo sa may tinig at may tinig na nagtuturo at tinuturuan, sigurado, alam lahat yan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga may diction at timing, di ba? Tama ba yon? Diction, timing. Doon mo nga hinahatak yun Doon mo dinadala. Kaya nga may percentage yan di ba ga? 100%. Alin yung 100% na yon? Ilan yung criteria na yon? Guro. Sa 100%, yung mga... Ha? Sige, ano yung isa? Sa larangan po ng paligsahan bilang tao, meron tayong pagka-singing contest, meron po tayong tinatawag na 100%, pinakamataas po yung boses, voice quality, 40%. Ang sumunod na po nun ay binahabahagi sa susunod, timing, diction. At saka po yung pagbibigay buhay do sa awitin. Yan. Kaya, yung heart feelings, nandun yun. Tama ba? Subalit, sa larangan ng pag-awit para sa Panginoon, 100% puso lang ang kailangan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kahit sintudado at baluktot ang boses mo, ngunit nagmumula sa puso mo, tuwang-tuwa siyang nakikinig sa iyo. Dahil dito nagmula. At yun ang gusto ng Ama. Sa puso nagmumula para nararamdaman niya ang parangal at papuri mo sa Kanya. Sapagkat wala siyang criteria, kundi ang nagmula sa puso mo ang parangal mo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tapat, totoo siya. Kaya't ang wika niya, hindi pwedeng pagpantayin at pagparehasin yung relasyon ng tao at relasyon ng Diyos. Kailangan iba ang relasyon ng Diyos, yaunay sa Kanyang Espiritu at ang pagkatao ay pagkatao, ngunit maaring pagsabayin ang relasyon ng Ama sa tao. Kaya dapat damhin ang Ama ng tao.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Anong sinasabing hindi maaring pagpantayin yung relasyon ng tao at relasyon ng Ama, ng Diyos, bilang sa tao? Ang relasyon sa tao'y may laman. Kung may asawa ka, panawagan ang laman ninyo yon. Ngunit ang relasyon sa Espiritu ay puro pagmamahal lang. Tama ba ga? Puso sa puso, damdamin sa damdamin. Kaya kapag nagsama ang damdamin ng isang Espiritu sa isang katauhan, nagmamahalan, totoo at tapat sila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kapag ang nagkapanagpo ay parehas na may takot sa Diyos, parehas na sumusunod sa Diyos, di bagat nakasentro siya at nakagitna siya. Kaya silang dalawa ay payapa at masaya. Ngunit kapag ang isa lang, mahihirapan ang isa. Lagi siyang humahabol ng damdamin ng isa. Lagi siyang umuunawa sa damdamin ng isa, sapagkat di sila parehas. Kaya ang nais ng Ama, maglapat ang pinag-isa't iisa sila. Yaon ay ang kanyang Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag ang damdamin mo bilang taong pinangunguna mo at pinagahari, hindi mo maunawaan ang damdamin ng Diyos. Kaya kailangan mo ang damdaming Espiritu ang maghari at manguna upang maglapat ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at ang gusto niya sa iyo, para masunod mo ang mga tuntunin niya. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng ligaya at kasiyasiya na damdamin ng sumibol at magaring mabuhay sa inyo upang ang bawat araw nyo ay maging kapayapaan. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo.